Nirekomenda ko nga na kay Secretary Kiko na ayusin pati yung namumuno ng high value crops section nila eh. Kasi ang nakita ko, mukhang yung pinaka-head nila, hindi naman talaga ang kanyang pinagsikapang aralin ay tungkol sa pagsasaka eh. Ay, nako, parang graduate siya ng psychology. Sabi ko, ay, paano natin mapapaigting yan kung dapat sana ka ako. Wala naman akong minamaliit o ibig sabihin ay naayawan na. Pero kung dapat, yung tungkulin, sang-ayon din sa pinag-aralan. Isipin mo yung final number niya doon sa BICAM namin, ewan ko kung ito yung nandun sa gaana ngayon, 63.9 billion yung AIX. Imbes na sinuyod na namin ito eh. Bakit ka ako nadagdagan pa ng 4.8 billion? Kung sinuyod mo, paano nadagdagan? Oo nga, no? Kala ko yung na-list na. Di ba? Lumaki. Yun naman tupad, naging 22.4 billion pagkatapos na ni-reduce namin ng 13.8 billion na lang. Okay, opo. Sa Senate version namin, imbes na 22, 13.8 lang ang nilagay namin. Bakit naging 22 nung BICAM? Balik po nung Kaya nga, sabi ko, yung mga nagtangka, yung mga nag-warning ng mga kasama ko, hindi po pwede yan. Susuyurin natin yan. Hindi kami papayag na yung mga kung ano-ano na bagay na hindi may papaliwanag, eh kinakailangan mawala. Hindi eh. Lumitawad eh. O yun na lamang yung MAIP. Ayan, opo. Yung MAIP, ang ibig sabihin yan, Medical Assistance for Indigent Patients. Yes. Anong ginawa? Yung MAIP, dinagdagan, ginawang MAIPIP. Hindi ko alam kung nasa sila. Basta ako, nasa bahay, tinitingnan ko yung dapat kumpunihin. Opo. At paminsan-minsan ipupunta ako sa Tarlac. Kamukha sa... Nakapag-ani ho ba kayo? Mayroon tayong gulay ngayon, talbos? Bukas siguro. May 700 cups na naman tayo ng, ng lettuce. Bukas naman, papasalaman ako doon sa... Tarlac pa rin, pero inimbita kasi ako ron ng mga kaibigan natin na gumagawa rin ng mga ganong klaseng, yung mga greenhouses ba? Okay. Para makakita tayo ng ibang mga pamamaraan. Bibisita na rin tayo doon sa mga farmers doon sa may Tibag sa Tarlac. Tarlac. So yun po, tama-tama. Kasi may balita din pala namin sa inyo, Sen. Noon po nakaraang Biyernes, naging bahagi ng ating episode ito para, alam nyo naman, ang palatuntunan ito, pro magsasakay, pro agriculture tayo, Sen. Na-feature namin yung New Era College of Agriculture, nandyan po sa may Pinugay Rizal. Abay, tuwan-tuwa ko yung mga, yung mga tagapagturo, pangalawa, yung ilang mga estudyante nandun pa, para ho sana ma-realize ng ating mga kababayan ang importansya ng agrikultura sa ating bansa bilang tayo isang agricultural country, Sen. Kailan ba yun? Sana nandun ako. Ba't di nyo man lang nasabi sa akin? Noong Biyernes po yun, Sen. Biyernes. Opo, busy ata kayo nung time na yun. Hayaan nyo, dahil bibisitahin naman namin yung mga... anong tawag doon? Eco Farm. Eco Farm. Oo, Opo. sa isang Eco Farm, may makasama namin kayo, Sen. Kasi isa sa mga amendments na ating in-introduce nga, nakita ko kasi yung opportunity natin na makapag-export kung ang ating pagsisikapan ay patindihin natin yung pagtatanim ng high value crops. Dito tayo makikinabang eh. Maski nung nakapanayam ko yung ambassador ng Ehipto, talagang meron silang intensyon na umangkat ng maraming durian dito sa ating bansa. No? Yung saging at saka yung nyog. Nasabi niya nga sa akin yon. Kaya nakita ko talaga, may pag-asa tayong mag-export pagka high value crops. Kaya isa sa mga amendments na inintroduce natin sa budget din. Dagdagan yung budget mismo ng high value crops. Ganun po. At nirekomenda ko nga na kay Secretary Kiko na ayusin pati yung namumuno ng high value crops section nila eh. Kasi ang nakita ko,
mukhang yung pinaka-head nila, Opo. hindi naman talaga ang kanyang pinagsikapang aralin ay tungkol sa pagsasaka. Ay, nako. Parang graduate siya ng psychology. Sabi ko, ay, paano natin mapapaigting yan kung dapat sana ka ako. Wala naman akong minamaliit o ibig sabihin ay naayawan na. Pero kung dapat, yung tungkulin, sang-ayon din sa pinag-aralan. Tama kayo. Oo, ang gagawin pa niya yata, gagawa siya ng 3 USEC. Sabi ko, lalo yata ang masisira yan kasi kung sa isang organisasyon na 3 yung ulo, mahirap na yun eh. Oho. Para kang kumuha ng kusinero, Oo nga, mag-aaway-away lang yung kusinero, iisa lang ka ako yung niluluto, 3 pa yung kukunin mo. Oho. Ang budget, iisa lang. Opo. Diba ka mag-aaway-away, kaya ka ako, titingnan mo mabuti yan. Isa nga doon, Nelson, isa sa mga nakita nating problema kung bakit marami ng bata ngayon ang ayaw ng magpunta sa sektor ng agrikultura. Kasi una, ang kulang yung ayuda ng gobyerno. Pangalawa, yung sapat na kabatiran, yung pagtuturo sa estudyante, mukhang iba eh. At saka yung mechanization, mukhang hindi rin matugunan. Kaya yung iba, sa halip na gusto magsaka, ayaw na. Hindi na lang sila pumupunta sa ganung sa ganung field ng kanilang pag-aaral. Di bale, pag-uusapan natin yan pagka meron tayong isang bisita na galing sa agricultural sector para mas malinawan natin ito, Jen. Yes po, yes Nelson, po. Kasi sabi nga, back to basic dapat siguro tayo. Hindi natin pwedeng iwanan itong agrikultura kasi talagang yan ang magiging susi ng pag-unlad ng Pilipinas. Nelson? Yes. Pag-usapan na po muna natin itong mainit-init pa ito, Jen. Ito pong pagkakapirma ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating pong 6.793 trillion pesos na pambansang budget para po sa taong 2026. Ang balita ay meron ding binito ang Pangulo. Hindi lahat ay inaprobahan niya. Ano po ba ang... kasi may mga statement dyan, na nagsasabi na ito pong pinirmahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations ba ito? Bahagi ng unprogrammed appropriations. Oo. Ay ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang isa sa nakita niyang pinakamalinis na budget, pinakamaayos, at lininis pa. Yun. Mas inayos pa ng Pangulo. Ano ginamit na panglinis kaya, Jen? Well, mukhang... Kasama ba si Senator Soto nung linisin? Well, bilang Senate President siguro siya, ako naniniwala na maaaring kasama siguro din siya. Ayan po, yung sa Malacanang. Hindi kasi, kung ako, pagka sinabi kong malinis, dapat kasama ko, nakita ko talagang malinis. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Di ba yun? Ang kanyang premise po kasi, yung 2026 budget daw po, doon sa dumaan ng pagbusisi, na talagang sabagay, binusisi, pinag-aralang mabuti, Naka-livestream. Naka-livestream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Abay, para sa kanila, malinis na po yun. Kung naka-livestream, Jen, alam mo, nakikita mo. Opo. Nakikita mo lang. Oho. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Parang sa BICAM, hindi ata nag-participate si SP Soto. Nakikita mo lang sila ron. Narinig mo yung pinag-uusapan nila? Nakikita mo ba yung kinukwenta nila? Nakikita mo lang sila. Oho. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa nila. Kung ano yung nililinis nila, kung merong nililinis. Bakit? Tama naman. Akala ko nga yung budget Jen, Nelson, ay pipirmahan sa isang Lunes pa. Yun ang next balita Monday kasi. pa. Hindi ko alam na ngayon na. Kasi, kaya ko naman inisip na baka sa isang Lunes pa, sa dami ng rirebisahin mo rito, na rirebisahin ng Pangulo, alam mo ba yung enrolled bill na yan, Jen, bago maging GAA, 4,300 pages yan eh. Ba? Yung 2026 enrolled bill. Oho. Pag enrolled bill, Jen, ang ibig sabihin nun, 4 pa lang ang nakapirma bago pumunta sa opisina ng Pangulo. Yung 4 nakapirma dyan, yung Senate President, yung Speaker ng House of Representatives, at yung kani-kanyang mga Secretary General nila. Sa House of Representatives, ang tawag Secretary General. Opo. Sa Senado naman, Senate Secretary. Pagkatapos may blanco sa baba nung 4 na yon. Pipirma ngayon ng Pangulo, yun ang magiging GAA.
So hindi na siya enrolled bill, gaan na siya. Gaan na po. Oh. Eh, General pag-usapan Appropriations natin Act. yung malinis, kung gaano kalinis. Hindi ako masyadong believe dun sa pagiging malinis nung nagawang budget. Kaya nga ako bumoto ng no gen sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinasabi ng marami kong kasama na talagang susuklayin namin yan. Oho. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin ang ngipin. Suyod po ang tawag dyan. Suyod. Suyod. Yan ang suyod eh, yung Tama, masinsin. Kapag ikaw ay gumamit ng suyod din, ang ibig sabihin nun, Pati kulisa, tanggal. hindi kulisa, kuto. Tsaka yung ano, Kayuman. yung lisa. Oh. Lisa, yung pinakamaliit. mismong kuto, ibig sabihin, maliliit na bagay yan. Tanggal. Ngunit nakapagbibigay ng napakalaking problema sa tao eh. Maliliit ha. Makati yun eh. Kuto. Kapag hindi mo naalis ang kuto, wala eh. Kahit maliit, aalisin mo dahil nakakasagabal, nakakainis, nakakairita, hindi maganda. Opo. Pati balakubak no, kukudkurin nata ano dyan eh, di ba? Tama po kayo. Ganun dapat eh. Mga kasama ko, talagang may nagbanta talaga. Gusto ko naman yun. Oo. At ako, napaniwala nila ako, kasi kasama naman ako nung habang pinoporma namin, pagkagaling sa House of Representatives, ang tawag doon sa dokumento, HGAB. Oho. Ano? House of Representatives General Appropriations Bill. So pupunta sa amin, yun ang ihimayin. Yun ang susuyurin. Opo. Yun ang gagamitin ng suyod. Oo. Di ba? O di, ako naman talagang gusto ko yun eh. Kaya nagtyaga rin naman ako na sinamahan ko yung ating chairman, kahit kaming dalawa na lang. Maraming pagkakataon na dalawa na lang kami na talaga sinusuyod namin. Ngayon, ako medyo, sinabi ko naman sa kanila na medyo ako na-disappoint ako. Ano yung na-disappoint sa Tagalog dyan? Nadismaya. Medyo nadismaya naman ako sapagkat alam naman ninyo, bumoto ako doon sa ating nagawa na version mula doon sa version ng House of Representatives. Nakita nyo naman, bumoto ako ng no. Opo. Kahit hindi perfecto yan, pero sa tingin ko, nagawa nating suyurin talaga. Ano po nangyari? Nung bicameral conference, nakita namin, sabi ko, teka muna, bakit Bumabalik. bakit yung pinagkaisahan natin, ba't yung pinag-usapan natin, nagagawin natin, susuyurin talaga natin? Oho. Busisiing mabuti. Yung mga natanggal na lisa at kuto, binalik sa ulo? Parang ganun ho ata Ano ba nangyari. nangyari? Kaya nga nung bumuto ako, no, sabi ko, kaya po ako talagang nagsikap din. Ako, gusto ko makapag-contribute kahit konti lang. Para sa ganon, yung magawa nating 2026 budget, malayo ka ako. Sabi ko nga million light years away from the 2025 budget. Yun ang ginamit kong pananalita dyan. Grabe, million light. Gusto kong ilayo doon, sabi ko, sapagkat alam natin, ang 2025 budget, may nagsabi at marami nagsabi, it is the most corrupt and it is the most anomalous budget the Philippines ever had in years. So gusto ko malayo doon. Bakit naman ka ako... gusto nyo, magbigay lang ako ng ilang halimbawa dyan, ha? Sige lang Nelson? po, sige po, Sen. Oo. Yung BICAM Conference Committee na yan ang pinanggalingan ng enrolled bill, nadagdagan pa yung AX kasi sabi namin, lalo na nung ako'y nag-interpolate nga, hindi na ako naniniwala na yung AX na yan o yung MAIP o yung tupad ay nakapagbibigay talaga ng positibong tulong sa mga dapat na tulungan. Ang ganun ho ba? Oho. Kasi, nagsimula yan, napakatagal na ng panahon eh. Ilang presidente na Opo, matagal na po meron yan. nag-subsidy natin yan. Nagsimula tayo sa 4Ps. Oho. Hanggang sa naimbento natin ang AX. Oho. Ang naimbento natin ang MAIP. Naimbento natin ang tupad. At ang pinakamuling invention, yung AKAP. Yung AKAP, opo, last year. Oho. O ano ang katibayan na hindi ka ako naging mabuti?
ang idinulot na resulta niyan. Oho. Oh. Paano ka ako? Isip-isipin mo naman. No. Saglit lang sana. Bago yung report po ni Eden Santos Meron sa sinabi Malacanang. na halos 92 billion ang na-line B2 ng Pangulo. Yes po. Alam mo, merong dalawang organisasyon dyan ang naglalayon na sana higit doon ang nabito. Aha. Kasi halimbawa, itong kung tawagin ay SWP, ano? Okay, opo. Social Watch Philippines. Yung mga watchdog po yan, opo. Ang kanilang nilalayon ay 319 Billion? billion worth of highly questionable items ang dapat na nabito. Okay. Kasama dyan yung 81.94 billion na biglang itinaas yung tinatawag na Basic Infrastructure Project. Oho. Nasa ilalim ito ng pangangalaga ng DPWH. Ayun. Matagal na kino-question ito, lalo na itong isa pa, yung tinawag na SIPAG. Yung SIPAG ay ibig sabihin Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Okay. Ano? At sinamahan pa nung CSSP. Ito yung Convergence and Special Support Program. Lahat ito ay mga items na nasa pamamahala ng DPWH. Okay. Ngayon, etong mga projects na ito, kung tagurian, ito yung makabagong mga pork barrels Ganun ho ba? Oh. na bigla na lang nagkaroon ng ganitong mga katawagan eh. Oho. Dumami yung naimbentong mga acronyms, mga BIP, Basic Infrastructure Projects, Opo. SIPAG, merong CSSP, merong pang SSP. Ano? Napakarami nito. So yun ang nilalayo niya. At kasama riyan kanya yung nabanggit ni Eden, 8.9 billion FMR sa ilalim naman ng Farm ng to market road Department. po yun, DA. Farm to Market Roads, Department of Agriculture. At kasama dyan yung 5.25 billion na confidential funds naman na nakakalat sa napakaraming mga ahensya ng pamahalaan. Oho. 5.25 billion pesos. Laki pala. No? Kailan lang kino-question ng confidential funds ng isang ahensya, no? Opo. Na nauwi pa nga sa impeachment yan. Ngayon, ito, bumabalik na naman. Oho. Naalala ko nga, meron akong amendments dyan. Nakita ko yun, pagkalaki-laking confidential funds. Nung nandun pa kami sa, nung pinagtatalunan pa namin ng plenary, yung budget, Opo. Bakit ka ako 689 billion ng Sa confidential DOJ. fund ng Secretary of Education? Education po, DOJ. Secretary of Justice. Opo, opo. Oho. Pwede ba ka ako yung 300 ka ako ilagay natin? In-approve naman kagad. Kaya lang, yung in-approve pero hindi na-adapt. Hindi pa Nakita ko, opo. meron akong 11 na proposed amendments Opo. Ang na-adapt, 3 lang. Ganon. Ngayon, susuriin ko to sa 3 yun kung ilan ang pumasok sa GAA. Ngayong napirmahan na ng Pangulo. Opo. Hindi ko muna adapt kasi, nandun na sa GAA. Papasok pa sa GAA, Kaya kailangan silipin ko pa yun. Tandaan mo 11 ang proposal ko, 3 ang na-adapt. in-approve sa plenary. Opo. Pero pagkatapos ng BICAM, 3 lang natira. 3 lang ang natira. Ngayon, bago mapirmahan, titingnan ko kung yung 3 Pumasok ko sa GAA mismo. kung may natirang 3. Oho. Oo. Sinasabi natin kanina, kaya ako nagpahayag ng pagboto ng no. No. Opo. Dahil nga kasama ko yun sa pagsuyod Noong napakaraming dapat na suyurin. Ito na lang sinasabi kong AX. Isipin mo yung final number niya doon sa BICAM namin. Ewan ko kung ito yung nandun sa GAA na ngayon. Oho. 63.9 billion yung AX. Imbes na sinuyod na namin ito Bakit ka ako nadagdagan pa ng 4.8 billion? Kung sinuyod mo, paano nadagdagan? Oo nga, Kala ko yung na-list na. Di ba? Lumaki. Yun naman tupad, naging 22.4 billion pagkatapos na ni-reduce namin ng 13.8 billion na lang. Okay, opo. Sa Senate version namin, imbes na 22,
13.8 lang ang nilagay namin. Bakit naging 22 nung So, BICAM? balik po ng Kaya nga, BICAM. sabi ko, yung mga nagtangka, yung mga nag-warning ng mga kasama ko, hindi po pwede yan. Susuyurin natin yan. Hindi kami papayag na yung mga kung anong-ano na bagay na hindi may papaliwanag, eh kinakailangan mawala. Hindi eh. Lumitawad eh. O yun na lamang yung MAIP. Ayan, opo. Yung MAIP, ang ibig sabihin yan, Medical Assistance for Indigent Patients. Yes. Anong ginawa? Yung MAIP, dinagdagan, ginawang MAIPIP. Oh, Ha? tama Yung kayo. PIP, Financially Indigent Patients. Kaya nga lumaki. Isip-isipin mo, ha? Naging 51.6 billion din. Samantalang ang pinipilit namin sa Senado, yung mga kasama ko, wag na nating, wala na yung MAIP dapat. Panagutan na lang natin yung zero billing. Para sa ganon, yung PhilHealth, lumaki yung kanyang pondo, ibalik na lang sa PhilHealth yan. Hindi ang nangyayari kasi ngayon dyan eh. Alam ba, kayong dalawa, congressman kayo, makikipag-away kayo. Hindi. Kailangan meron kami mga letter of guarantee. Opo, Guarantee letters. GL, opo, tama Para yan. bang yung nasasakupan natin, may sakit. Mga doktor ba tayo sa atin pupunta eh? Oho. Dala-dala yung kanyang medical abstract. Ayun nga. Kung Jen, tulungan mo naman yung anak ko, may ano eh. Tsaka yun, hingi ng titignan tulong. na, akala mo ngayon eh, tayo ngayon na, ikaw ngayon na maglalagay eh, discretion mo kung magkano ilalagay mo ron eh. Paano mo nalaman na ganun lang ang dapat na pangangailangan niya? No, si Nelson halimbawa, sipon lang ito, kanya, sige, bigyan mo ng 5,000. Paano mo nalaman na sipon yun? Hindi man tayo, sabi ko, wala tayong competence. Unang-una, hindi na dapat dumaan sa atin. Yun yung pinaglalaban ko eh. Opo. Eh, sino ba tayong pasikat na sa ating padadaan? Ako nahihiya sana ako eh. Kaya lang, wala na rin akong magawa no, na nasa Congress ako, hindi kunin na rin. Kasi pwede ko rin namang tulungan yung mga nasasaw. Pero hindi dapat ganito. Yun ang sinasabi ko. O lumabas ka ako ganito na. Kaya sabi ko, paano kung boboto ng yes dito? Medyo nga ako, mabigat sa loob ko na bumoto ko ng yes. Bagamat yung mga ibang gusto kong ayusin, nandun naman eh. Kaya lang mas marami yung dapat na hindi mailagay doon. Bakit ako lumalaban sa ganitong mga subsidies? Ganito kasi yun eh, Nelson, Jen, ha? Opo. Sangayon doon sa isang survey ng SWS, September 2025, halos kalahati ng ating mamamayan, involving about 11.2 million families, ang nasasabing hanggang ngayon mahirap pa rin kami. Tama po kayo. Oh, yan. Teka muna nga ako, kung nakatutugon ito sa pangangailangan ng napakarami nating mahirap na kababayan, may AX ka, may tupad, may maipip, Puro may kung ayuda. ano-ano, Opo. ay bakit kalahati ang nagsisisigaw? Hanggang ngayon, mahirap pa po kami. 22 to 27% ng ating mamamayan ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Parang nawawalan ng silbi ho, Sen, yung lahat ng ayuda na yan. Di ba? Yun ang lilitaw doon. Gusto niyang kumain. Paano? Kaya nga sabi ko, hindi ka ako napupunta doon sa dapat kapuntahan. Kasi nga napupolitika, ito ang pinakamabuting anyo ng political patronage. Dadaan kasi sa inyong dalawa eh. Alam ba, Totoo po. congressman Oo. kayo eh. Utang na loob ng constituent kasi kayong nag-abot. Pero hindi naman pera nyo yun eh. Pera ng gobyerno na dapat para sa kanila yun eh. Totoo po. Oo. Etong November 5, 2025 na survey na to dyan, na nagsasabi na 27% ng ating mamamayan nakakaranas ng involuntary hunger o gustong kumain na walang makain. Opo. Ito ang pinakamataas since 1998. Wow. So paano mo ngayon sasabihin na nakatutulong itong mga subsidy ito? Yun ang aking naging dahilan. At sabi ko naman sa aking kaibigan ko naman talaga si Senator Sherwin. Opo, siya yung chairman ng finance. Silang tatlong magkakapatid. Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, barkada natin yan. Mayor West. Si Mayor West, barkada rin na. Nakasabay ko lahat sa Congress yan eh. Di ba? Opo. Sabi ko, pasensya ka na ako, Senator Sherwin. Alam mo naman tayong dalawa lang ang talagang pinilit nating suyurin talaga. Kaya lang bumalik talaga eh. Para sa bandang huli, yung paggugwardya natin biglang bumaba. At pinasukan tayo ng kalabukab. Kalabukan. Kaya ang dating Tagalog ba yun? Opo, oo.
palakang kabkab, kumakalabukab, sabi nila, di ba? Bakit ang gwardiya natin ay biglang bumaba? Oo nga. No? Sana kung napanagutan natin, walang papapasukin yan. Isip-isipin mo, ang gagamitin mo ay suklay na masinsin ang ngipin na kung tawagin ay suyod. Suyod. Sinuyod na mabuti. Eka. So, nasuyod bang mabuti? Kung yan ang sa paliwanag niya, parang hindi nasuyod doon sa BICAM, Sen. Kung ganun ang nangyari nga. Hindi pa ako tapos eh. Yung sabi ng isa pang asosasyon na kung tawagin ay RFID. Parang dumadaan sa expressway yun, RFID yan. Yun ang kanyang yun ang kanyang pangalan. Acronym, RFID. Ha? Sabi niya, dapat yung 243 billion na unprogrammed funds, tanggalin. Okay. Kasi, medyo may nahalata rin naman ako doon na yung iba kasing yung ibang items, yung bang mga benepisyo ng mga public servants, halimbawa, yung mandatory retirement benefits. Opo. At saka yung mga mandatory upgrades, yung dapat itaas ng napunta sa napunta doon sa program Ganun po. Naglagay ng naglagay ng isang panibagong item under ang program funds na kung tawagin ay payment of personnel services requirements. Bakit nilagay doon sa program? Program funds. Para sa ganon, hindi mabito. Kasi mandatory itong mga ito yung BICAM committee, ni-restore niya yung Senate version sa program, 174 billion lang dyan Nabalik sa 243. Paano nangyari ito? Samantalang susuyurin natin. Yung unprogrammed kasi, unprogrammed appropriations dyan, kung tawagin, UA Unprogrammed appropriations. Hindi kaya nabibigatan ng ating mga kababayan. Kailangan may paliwanag natin. Matututo sila rito Kapag nilagay mo sa unprogrammed funds, yung unprogrammed appropriations na yan, merong condition bago mo magamit yun Kapag ang pondo po naka-unprogram. May tatlong condition dyan. Okay. Hindi pwedeng basta-basta. Kailangan meron kang dagdag na income mo, buwis na Pumasok. Nakolekta. Paano mo gagawin yan? Ngayon, ang BIR at saka yung customs, bagsak ang mga target nila. Hindi mo makaabot sa target. Saan mo kukunin yan? Baka mamaya kunin mo sa iba. Ibig sabihin, isa sa kondisyon, kailangan may dagdag ka. May dagdag ka na buwis na nakolekta. O kaya naman, merong na-approve na loan. Utang na naman. May apo. Utang. Nako, mukhang... Ibig sabihin, mga ganyan yung, pagkatapos isa-certify ng Treasury. Okay. So may tatlo kang condition ngayon. Yung pala yun, Ngayon, Ibig sabihin nito, Sen, para lang malinaw, yung appropriated ay budget mo na nandun na sa wallet mo, kumbaga sa program yun. Program na. Pwede mo nang gastahin yun. Yung unprogram, wala pang pagkukunan. Wala ka pang pagkukunan, kaya mo lang gagastahin yun. May condition nga Kapag nilagay mo doon, standby fund, parang gano'n. standby yun. So pagkatapos, minsan nagagamit yun. Hindi ngayon natutupad yung kondisyones. Yung tatlong kondisyon na yun. Kaya sabi kung nakikinig kayo sa report ni kanina, Ni Eden. inamin na merong 1.6 na deficit. Yes, Trillion. 1.6 trillion. Actually, 1.7 yun Kasi 6.7 trillion ang ating budget. Ang kanilang projected income, 5 trillion Yun ang tax revenue. Galing sa tax revenue. Yung non-tax revenue, baka meron silang makukuha ng halimbawa kahit 600 billion lang. Ito yung mga non-tax, ito yung mga GOCCs. So palagay mo 1.6 trillion talaga. Ito yung pangungutang mo. Yun. Ako, laki. Mangungutang ka uli paano ngayon? Ito yung sinasabi natin. Samantalang kung titingnan mo, merong survey ang SWS dyan Kung binasa mo yung dyaryo 2 days ago.
Anong expectation ng mga kababayan natin pagpasok ng 2026. bagong taon, 2026? Opo. So, nag-survey yung SWS. Kailangan malaman nyo na ang ginagamit na survey na ito ng SWS, ginagamit niya ito 26 years ago pa. Matagal na pala ito. Oo. In year 2000, palaging sinasabi, yung huling araw, o di papasok ka na Opo, sana, yung huling opo, araw, opo. December 31. Oho. Oh. Sabi niya kay cameraman. Itong Ano? cameraman mo, Opo. itong isa, tulog na naman. Eh. Opo. Ayan, anong tingin mo kanya? Ano yung na-expect mo? Ano ka ba? Hopeful ka? Yung hope. Yes, Yung pag-asa. pag-asa, yung Pag-asa. hope. Yan. Isipin mo yung nakuha nila ngayon, 89%. Ang nagsabing, Ang nagsabing, may pag-asa. hopeful ako, hope. Ba, mataas May hope. Oo. Yun ang akala mo. Kasi ito palang uri ng pagtatanong na to, kinopya nila, kinuha nila with the approval of German Poll Center sa Germany. Okay. Oho. Oo, sa Germany kasi, yung hope, nagagamit nila na takot. So, interchangeably, Okay. hopeful ka pero takot ka. Yeah. pangamba. So, pwedeng gamitin, may pangamba Anyway, na, ano. opo. Oho. Yung mula nung 2000 ginamit na ito eh. Opo. O 26 na ngayon. So 26 years 26 ago years ago, ginagamit opo. na ito. Alam mo, nakita ko 5 beses lang na tumaas na 96%. Hindi. It went below 90% 5 taon na magkakahiwalay. Bumaba ng Ng 50%. Kailangan 90%. Yan, nagsabi ng hopeful kami. 5 beses lang. Siguro, kasama na yung 89% kasi ito, bumagsak. Ba pala yan. Pero, 2 beses lang na tumaas sa 90. Umabot ng 96% Mataas. 2017, 2019. Sino presidente niyan? 2017, 2019. Tsaka 2019. Sino ang president? Ninoy ba? GMA? Si Emilio Aguinaldo ata. Hindi, 20. Ano ka ba? Sino? Binay. Ha? Duterte. Ano ka ba? Oo nga pala. Si Pangulong Duterte, presidente pala yan? 2016 to 2022. Ano ka ba? Binibilang ko po eh. Akala ko hindi nga. naging Yan ang presidente. hirap eh. Kaya nga, Mahina tayo sa mat eh. 2019. Oo nga. bigyan nyo nga ng ano yung sila dyan, ng ano, yung may iniinom eh, yung pampakatalas ng Memo ano. plus gold. Commercial Pampakatalas pala. ng, ano to, yung tenga. Ano na? 2 beses lang na nakalampas sa 90%. 90%. 96% actually. Mataas. Opo. Hopeful. Big sabihin, walang pangamba. 2017, 2019. Papapasok lang noon. O ngayon, 2026, 89%. Ibig sabihin, isa sa mga taon na bumagsak ng 90%. So anong nakikita natin? Kumbaga ikaw, Nelson, kunwari yung may isang taong marunong sa bolang kristal. Anong Ayan. tawag sa taong gano'n? Manghuhula. Oh, yan. Manang bola. Oh. Halimbawa lang. Si Nelson, halimbawa, ikaw naman ay Bumabasa ng baraha ko. Hindi ka, wag natin gamitin yung baraha. Ayoko nun eh. Bawal sa akin yung baraha. Okay, sige. Yung kawa na lang na, di ba, may... Yes, nakapanood ka ng sine. yes po, panahon ni si Matar, alam ko yan. Si Eng. Hindi, merong bruha eh. Opo. Ginaganon niya yung Yes, kumukulong kawa yun eh. Yun po ang lumang CCTV boss eh. Titingnan niya kung anong mangyayari. May lalapit sa kanya eh. Yan ang tingnan natin kung ano ba yung ating tinutungo. Yan. Pero may gumagamit namang mga analyst yan. Forecast ang tawag dyan eh. Sen. Forecast. Ngayon makabagong pero yan ay mga sinaunang mga buruha, yung mga ginaganon yung yung mga bolang kristal. Kasi wala pang ano nun Wala pa dati. Walang computer nun eh. Yes po. Di ba? Yun ang Kaya una. ginagamit nila bolang kristal. Kung minsan tinitingnan ng ulap, di ba? Kung minsan tinitingnan yung paling ng dahon kung nasaan yung tubig. Ayan, ganyan. opo, totoo Dito yan. ka kanya maghukay, may tubig dito. Yan. Ganyan. Oo. Ngayon, wala na yan. Wala na.
O may mga nagpapanggap ng mga political analyst. Napakarami ngayon. Sabi natin.